What's up, maglang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero, God first. May papanoorin tayong video ngayon. Video to ni GMA Integrated News. Ang sabi sa title, PCG, puwersang ginamit ng China sa pag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas. So parang title pa lang nakakadurog na ata ito ng puso. Pero halika't pagsaluhan natin panoorin at bigyan natin ng komento, reaction at criticism at halina't umpisa na natin. Fatal o nakamamatay. Ganyan po paglalarawan ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard sa pinakahuli pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Nagpahayag na rin ng pagkondenarya ng iba't ibang bansa. Darito unang balita ni Sandra Aguinaldo at Rafi Tima. Attention all bro, Code Libra. Baka may butas yung bilis natin, lumahan natin. Grabe, umpisa pala nakakasama na ng loob, no? Talagang parang gusto ko agad magsalita ng bad words, pero mahirap dito kay Whitey. Mahirap na, baka mabantayan. Sa paghaharap ng mga barko ng Pilipinas at China na tila paghaharap ni David at Goliath, apat na barko ng China Coast Guard kasama ng mga Chinese militia vessel ang nangharap sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Dato Bangkao ng BIFAR ayon sa PCG. Oo, sarado mo yun. Kasi, pag tinira talaga yun, pasok agad tubig doon. Tsaka yung mga nasa gilid. Sa isang punto, Yan, yung mga nasa gilid, pag tinamaan yan, talagang laglag ka sa dagat yan. Ang lakas yan. Yung pinaka-water cannon nila, yung pinaka-canyon niya, yung pinaka-bakal pa lang. Kasing laki na halos ng tao yan eh. Isipin mo na lang, yung sa bumbero nga, ganun, di ba? Pero pag tinamaan ganun, hindi yung ginagamit sa mga rally, di ba? Umaatras yung tao, yan pa kaya. Makakamatay yan. Yun nga ang sabi sa kanina, yung umpisa ng balita, di ba? Delikado nga daw yun dahil nakakamatay yan. Totoo yan. Pag tinamaan ka niya sa ulo at tumampas yung ulo mo sa mga matitigas na parte, yan, kahit sinasabi nila hindi yan arm attack na rin yan. Once na merong mamatay dyan na tao, yari na kayo mga Chekwa. Hindi lang kami kaaway nyo, tandaan nyo yan. nagkabanggaan na ang mga barko ng BIFAR at China Coast Guard. Babangga! Babangga! Woo! Tapol! Bangga na! Bumangga! Sa mapang ito, makikita kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko na BRP Bagakay sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. If we're going to look at Grabe, umiwas na nga tayo, no? Pero talagang sinasadya na nila. Kasi, mga ginagawa na nila yan. Yung umpisay, nakikiramdam sila kung papalag tayo. Kasi yung ibang mga bansa, pinapalagan sila. Tayo, nakikita nila, pinakikiramdaman nila, wala, puro lang to, magdidemand lang to, magre-reklamo lang to sa UNCLOS o sa batas, karagatan, mga ganun lang yung ginagawa natin eh. Napakarami na nga nating inahain. Halos 200 na ata o magda-200. Etong taon lang na to. how it bended the railing of Ito magaling din to si Commodore J. Tarriela. Siguro tikom din talaga bibig nito ng mga nakaraang administrasyon no. Kaya siguro sakit din ng damdamin nito sa mga nangyayari kasi dati pa lang ginaganyan na tayo kahit nung nakaraang administrasyon. Kaya nga tiklop agad tayo di ba? Natakot yung pinakapinuno natin Kaya wala na. Parang nangyari, ibig sa sumuko tayo, best friend natin yung China, pero ang China, okay, best friend na, pero ginagawa lang talaga tayong puppet o yung pinaka yung dating administrasyon natin. Kaya nasanay silang nandyan at ginagawa nila sa atin yung ganyan until now.
tapos medyo pumapalag yung Pangulo natin ngayon, eh binibigyan tayo ng pangil. Pero ano to, mangyayari nito pag hindi talaga tumigil tong Chequahan na to, eh talagang mauuwi to sa WW3. Kasi talagang Pilipino mabait at ayaw natin ng away at gulo hanggat maaari, no? Pero syempre may hangganan din at yung PC natin, pwedeng maputol na eh. Ayan na, sobra na, no? At saka mismong Amerika na nga nagsasabi, mga kabayan, na i-provoke na natin or i-go na natin yung MDT natin, no? Yung Mutual Defense Treaty natin. Kasi may kasunduan tayong ganun sa Amerika, panahon pa ata yun ni Elpidio Quirino, yung pirmahan na yun. Halikat panoorin uli natin, mga kabayan. The Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Habang inaasas ng mga Pilipino ang pinsalang tinamo ng dalawang barko, nakasunod pa rin ang China Coast Guard, maging ang kanilang Navy. Paikot-ikot din ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Nagmamatsyag lang yun, no? Pero kung talagang balitaan niya na may namatay, nako, huwag naman sana. No, baka biglang umano na yun, rumescue na yun or sumuporta na ng huwag naman, di ba? Siyempre kasi pag nagkaroon talaga ng isang putok lang, na yan, hindi na mapipigilan yan. Kasi sobrang lahat ng bansa mainit na eh. No? Nang dahil yan sa mga incheck na yan. At saka yung mga incheck na yan, ang mga talaga naghahasik lang talaga ng ganyan, yung government nila, yung mga PLA, People's Liberation Army, at lalong-lalo, yung nag-uutos sa kanila, yung mamang matabang malaki. No? Yung amo ni, nung nakaraan nating administration. Sa may 80 kilometrong layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Malaking tulong sa mga mangingisda na ang ilan. Personal din daw na nakaranas ng pangaharas. So, isipin mo, no? Yan lang naman ang magiging mission nila. Pero naging success naman. Galing talaga Pilipino. Diba? Yan, success pala, no? Kahit anong ginawa nila. Talaga nambubuli lang sila. Kasi kung talagang hindi nila papayagang makalusot yan, talagang harang na matindi yan na hindi pwede. Ultimo dyan, susundan at iwawater cannon yung mga tao na yan. Natural, hindi makakatanggap ng mga ayudang langis yan o pagkain kung ano man yung binibigay na mission netong BFAR natin. Grabe mga kabayan, no? Ito lang ang gagawin natin, human lang naman, support para sa mga tao. Hindi pa tayo gumagawa ng mga materialis niyan para dun sa BPR Sierra Madre. So, dapat nga, inaayos natin yun or dapat pinapalitan na lang muna ng barko. Kasi kung tatayuan natin ng gusali yun, medyo matagal pa, di ba? Kasi yun, pag lumubog yun, tiyak, hindi na natin mapapalis mga China roon. Dadagsa agad-agad ang mga barko doon at hindi na natin mapapalis. Kaya dapat, ngayon pa lang, naiisip na ng presidente natin yan na anuhan talaga yan. Lagyan na ng barko yung warship. Lagyan agad ng warship yan para safe na sa atin talaga yung Ayungin Shoal. Ng China. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa Panatag. Medyo limitado pa rin. Kasi pinapayagan yung malilit na pangkat papasok sa loob. O kawawa, oh. Sa teritoryo natin mismo, mga kabayan, no, mga kanetizen. Hindi tayo makapasok dun sa loob. Hanggang labas lang tayo. Nakakadurog ng puso itong ginagawa sa atin ng mga Chequahan na to, no? Tapos dito sa atin, sa Pilipinas, napakarami na rin nila. At mga, yung iba naman, mga negosyante, malaki rin naman na itulong. Kagaya nila Henry C., yung may-ari ng Robinson, o kung way ata yun. Marami pang iba na mga Chinese business, di ba? Huwag yung mga pogo na talagang nakakasira, tsaka yung mga drugs, mga
drug lord, mga Chinese talaga mayayaman yan sa mga kulungan, di ba? Kawawa naman itong mga mangingisda natin, no? Parang nakikiamot sa sarili nating teritoryo para lang mangisda. Sa labas-labas lang po. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroroon. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Kaso ang masakit, ano kaya ang pinaplano ng Pilipinas, no? Kasi wala nang January pa yun eh. February, March, April, May, di ba? 5 buwan na. January, February, March, April, May na ngayon. Grabe. Hanggang kailan tayo magpapadala ng ng reklamo? Nakakahalos kulang-kulang 200 na yun. Ngayon, ilang pa lang yun 5 buwan pa lang. Bukod sa mga barko ng China na mas agresibo na ang pambobomba ng tubig sa 2 barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Pag nakikita ko yung ganun, parang gusto ko nang magbigay ng bad words eh. Magbigay na kaya ako mga kabayan. Kaso baka reklamo tayo ni White. Panatag Shoal, barko rin umano ng China ang mga namataang research vessel na nagbababa ng Kapal ng mukha, talagang nandiyan na yun sa kabilang natin, teritoryo natin, yung malapit sa sa Pacific Ocean. Grabe, dapat yan, kasi hindi ko alam kung anong strategy ginagawa natin Okay yung hain, yan nga yung hain nakita na ng buong mundo di ba? So bakit hindi tayo pumalag? Hindi kakampi na tayo Tayo na nga lang iniintay. O baka iniintay pa rin talaga natin siguro yung mga warship na binili natin, yung mga destroyer, mga frigate, yung mga ibang submarine, at saka ibang mga yung mga missile, mga ganyan. So, siguro kahit na hindi pa dumadating yan, kung ganyang sobrang ginagawa sa atin, total, nandiyan naman yung mga tulong ng halos buong mundo na nga Iilan lang naman sila na magkakampi. mga gamit sa Catanduanes bago naglayag pa Samar ayon sa Philippine Navy. Ilang Chinese Navy ship din ang umaaligid sa balikatan exercises sa Palawan. Nag-shadowing sila. Grabe, pinamumukha nila, kahit kayo dyan, balikatan exercise, nandito kami, amin to. Kakapal ng mukha nyo, inyo pa rin. 200 nautical miles lang ang bawat bansa dyan sa West Philippine Sea. Yun lang yung magiging sakop mo. Pag lumagpas ka doon, trespassing ka na. No? So sa atin, nakakarating nga to 3 nautical miles ang nakikita. Ang pala nung nakaraang ko, is 50 nautical miles. Malapit na sa Palawan, malapit na sa kalupaan natin yun. Yung nakaraang may vlog ako nun mini reaction po tayo nun, mga kanetis. Sa isang maritime expert, may tila nais iparating ang China. Lahat ito pinapakita na confident sila na Ito si J. Batumbakal. Professor to, Master of Marine Law to So siya yung analyze ng kung ano ba yung mga pinapakita sa atin ng China, anong pahiwati. na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na Malusot pa sila, subukan nilang may mamatay lang. Hintayin nila yon. No, ang masakit din naman sa Pilipinas, iniintay din natin na may masawi pa. Samantalang may mas maliliit na bansa sa atin andyan ang Malaysia, Thailand, Vietnam, di ba? Pinalagan sila. No? Sinabihan sila noon may napanood ako noon Una, Malaysia, no? Malaysia. Huwag kang magdidrill ng langis. Kung hindi, gagarahin namin kayo. So, yung ginawa ng Malaysia, nagpalakas sila ng sandatahan nila at nagbigay puwersa rin doon. Tapos, dinrill nila. Humingi sila ata ng backup sa ibang malaking bansa. And then, na-drill nila. Ngayon, yung na-drill nila, mas gumanda ekonomiya nila. Kaya nga mas naungusan tayo Diba? Ganon din ang ginawa ng Thailand. Kaya ang Thailand ngayon, mas mayaman pa sa atin ngayon yung mga yan.
ang Vietnam na napakaliit na bansa, di ba? Galing din sila sa puro gera. Magkakaroon kayo ng gera, bagsak ang ekonomiya mo. Pero kung tutuusin ngayon, mas mayaman pa sa atin ang Vietnam. Napakarami nilang isla dyan, no? Sa South China Sea. Pero yung yung mga incheck, hindi nila magalaw-galaw yan. Paano? Pumapalag eh. So tayo lang ang kaya nila kasi bahagang buntot ng tingin nila sa atin, no? Pero subukan nilang masagad tayo. Makikita nila yung hinahanap nila. Kahit gaano kalaki yung bansa nila, kaso baka maging game over na ng Earth yun. No? Kasi nuclear warheads na yan eh. Kasi tayo talaga, wala tayong laban dyan. Pero ang kaalyado natin at yung mga sumusuportang bansa sa atin, nagalit na rin sa mga ginagawa ng mga incheck, talagang na sila yan, papalaga na talaga sila yan. Hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Bagamat kasabay ito ng balikatan, hindi raw masasabing reaksyon lang ito sa joint exercises ng Pilipinas, Amerika at ibang bansa. Lalo't dati nang ginagawa ng China ang pangaharang sa supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba. Tama, hindi yan yung sa balikatan na nagpaita sila ng shadowing para mapakita nila na hindi sila natatakot kahit sino yung mga kaalyado nating sumusuporta. Kasi talagang hangad nila talaga, yan yung pinaka-way nila eh. Na pag nakuha nila yan, yung kabuuan na 10 dash line na ang kakapal. O, dati 9 dash line, sobrang kapal na nga eh. Ngayon, mas sobrang kapal pa kasi 10 dash line na yung kanilang nasasakupan. Di ba? Wala nang karagatan yung mga bawat bansa, sila lang ang meron. Napakalaki na nga ng bansa nila eh, no? Pag ipinasok yung bansa natin doon sa bansa nila, parang times 50 ata, Asya. Ang atin pa, isla-isla pa yun, may mga bakating ganun-ganun pa. Sila, buo eh, kalupaan eh. Diba? Grabe tong mga inching na to, swapang. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ng Pilipinas. Ngayon talagang gagawin nila, pasusukuin nila tayo. Never, no? Ang lalakas na bansa na nakalaban natin, no? Spanish, di ba? Spain. Sinakop tayo yan, matindi kasi pagsakop sa atin yan, 300 years, di ba? Kalungkot talaga yun kasi talagang parang dating-dati natin, no? Talagang walang-wala tayo, no? Parang no, talagang mga amo yung mga yun, mga bossing tayo, yung mga tauhan lang talaga nila sa sariling lupain natin, no? Talagang, tapos ngayon gustong gawin sa atin ng mga incheck yan, never, no? Magkakamatayan na. Akala nila magagaganyan nila tayo. Hindi. Sama-sama na tayong magnunaw, no? World War III na lang kaysa sakupin nyo kami. Di sa ginawa nyo, pati bansa nyo, lahat tayo, mamamatay lang din. Yun ang isipin nyo. Kaya sana mag-isip din yung mga tao dun sa China, no? Na isang tao lang naman nagko-control niyan. Bakit hindi nila magkaroon sila ng civil war doon? Paalisin nila yung incheck na yan. Kasi yan yung magpapahamak sa kanila, si Xi Jinping. Dapat yan, inaano na nila yan. Kasi ipapahamak lang ang buong bansa nila, no? Yung mga buong tao nila doon, 1.4 billion. Ganun karami sila eh. No, lahat yun, mauubos yan. Akala nila hindi sila masasaktan dyan. Baka 2-3 nuclear warheads lang pasabugin sa kanila eh. Ano ba, ilan ba ang hawak ng nuclear warheads ng Amerika? Diba? Ng India, ng Australia, ng British, ng France. Napakaraming bansa, NATO lang eh. Solid na yun, 32 countries yun. Wala pa doon ang Amerika, wala pa doon ang Japan, Philippines, Thailand, diba? Malaysia, Vietnam, na magiging galit na rin yan sa mga incheck kasi lahat yan, binuli tayo yan eh. Akala nila makakaligtas sila sa mundo. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may Ayan, magaling din yan. Yan yung nagsasabi si si Antonio Carpio, bali, siya
Siya yung dating former Associate Justice. Magaling nga kasi siya rin yung nagpapaliwanag doon yung Thailand, Malaysia, Vietnam, pinagbantaan ng China na wag magdidrill ng langis. Pero anong ginawa ng tatlong bansa na yon? Hindi pinakinggan ng China, nanindigan at dinrill. O ano nangyari? May gera bang ginawa ang China? Wala. Puro salita lang eh. Yun nga lang, masakit tayo, medyo pinablan, lalo na nung panahon ng nakaraang administrasyon. Kaya hanggang ngayon, ginaganyan nila tayo. Pero subukan natin sigurong pala ganito, aatras yan eh. Takot din yan sa digma, ayaw din yan ng digma. Kasi alam nila, iilan lang sila. Russia, North Korea, Pakistani, tapos Iran, nagpapakilala na rin, no? Tapos sila, at mga ilan na lang yung mga teroristang bansa na yan eh, mga komunista. Tapos laban mo sa buong natitirang bansa. Wala yan. Ugnayan ito sa interes ng Pilipinas na magsagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. They're putting pressure on us on Union, now on Scarborough Shoal, just to tell us don't get the gas to it back. But we should get the gas to it back. It's a matter of national survival. Nauna nang sinabi ng China na teritoryo nito ang Panatag Shoal kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang kapal ng mukha nyo, mga Chekwa, no? Magbibigay na nga ako ng bad words, pero parang hindi naman to bad words, eh, no? Ang inumin mo, wag Milo, China. O, promo yan, ha? Hindi yan bad words, YT, ha? Iba-iban to, ha? Nakakagigilan talaga tong mga Chekwa na to. Nasa loob daw. Sa kanila daw yun. At malapit lang sa Zambales. Banta o na sa soberenya ng China ang paglalayag ng Pilipinas doon kaya itinaboy ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR. Pero sunod-sunod ang pahayag ng suporta sa Pilipinas. Ayan na, suporta ng mga iba-ibang bansa. Ayan, nag-tweet sila, oh. 5 ng iba't ibang bansa, kabilang ng Japan, Germany, Australia, Canada at European Union. Grabe. Tinawag ng Amerika European Union pa lang, napakarami ng bansa na yun, di ba? German, mga ganyan eh. Mga malalakas sa bansa, Australia, di ba? Switzerland, actually Switzerland, di ata na sa gulang kahit ng World War II. Pero ang lalakas sa bansa ng sumasapi sa atin, at yan mga yan, kaalyado na natin yan. Nasa Pilipinas na lang talaga ang susi kung gugustuhin natin buksan yung WW3 rin eh. No, pwedeng sa atin din mag-umpisa eh. Di ba? Umalag lang tayo dyan eh. Magbombahin lang natin yung isang barko nila dyan na nanghaharas. Isa na yan. At makikita na ng China ang hinahanap nila, no? At para sa mga tao sa China, dapat ngayon pa lang mag-isip kayo. Ipinahama kayo ng presidente nyo si Xi Jinping. Dapat si Xi Jinping paalisin nyo sa pwesto dahil yan nagbibigay o nagpapahamak sa mga tauhan nyo. Ultimo yung mga pamilya nyo, mamamatay yan. Ba't akala nyo hindi kayo pauulanan ng mga nuclear warheads kahit magpakawala kayo? Lahat yan ang bagsak sa inyo lahat. Yung mga bansa na yan, no? na harassment ang pampobomba ng China. Kinundi na rin ito ng United Kingdom. British yun. Malakas nung araw yun. World War II. Tsaka yung Amerika, France, yung tatlo na yan. Pero ang malakas talaga dyan yung Amerika tsaka yung British na yan. Kaya kinundi na sila, oh. Hindi sila natatakot talaga eh. Palaban na rin itong mga Chekwa. Pero palabang ano lang yan, nanunubok lang yan. Pero subukan din natin kung talagang gusto nila matapos yung mga buhay-buhay nila. Natin lahat. Wala namang mananalo dyan eh. Sana wag naman mangyari yan. Nakaumbog ang World War III. Kasi, pero kung hindi hihinto ang China sa mga ginagawa nila, doon papunta eh. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo. Rafi Pima. Okay, mga Tetsen, maraming salamat sa pagsali niyo sa panonood sa akin. At hanggang dito na lang po muli, si Tio Pain po ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po.